Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na tayo, pangatlong battle review natin sa bracket A ng titulo 2023 first round. So inuna natin yung pinaka bottom, tapos pangalawa sa dulo, at ito yung pangatlo, Yo Topak versus Jabo. Hindi ko kilala si Yo Topak guys, first time ko siyang mare-review. Si Jabo, ilang beses na natin napanood yan, FRBL, Motus, at ngayon dito sa Pulo. So di na ako magbibigay ng insights sa dalawang to. For sure kilala nyo na si Jabo. Siya lang naman ang bagong kampiyon or reigning champ ng Motus, 'di ba? So tingnan natin kung anong klaseng battle lang ipapakita ni Jabo sa tournament na to. So ayun, Yo Topak versus Jabo. Game. Yun, nanalo ng coin to si Yo Topak. Pinili niya mauna si Jabo. Tournament titulo 2023. Unang banat. Pakinggan natin. Yo Topak! Ano pa? Sa personal, napakapangit niya. Yo Topak, adik ka. Bakit yung pangalan mo may adlib pa? Yo Topak! Dapat sa'yo pinadadrag test. Hindi ka nakaka-impress. Mas lutang ka pa sa life best. Pangalan niya Yo Topak. Apelido niya Mike Tick. Gangster ka? Sa bahay nila nagda-duster siya. Ulul, cancer ka. Kasi yung misis ni Edgy, dinamay niya. Giatay ka. Yung kepyas ng babae kinutya. Pinapasukan daw ng daga. Pero kahit ganun, didilaan niya pa. Kadiri ka tanga. Kahit tatapwet na may tae, kakainin mo pa. Mas malala ka pa sa mga unang tao. Grabe, ang lame niyan. Mahilig siya sa pepe na mukhang kuweba. Tangina, caveman! Masyado bang below the belt? Dapat na ba akong minusan? Tito Shernan, huwag kang mabuang. Itong naghahangad ng exposure, ine-expose ko lang. Kasi yung linya, walang kwenta. Maganda lang yung pagkakatugma. Parang statwa na maayos yung pagkakahulma, pero tinipid sa gawa, kaya madali ka lang maitumba. Example, laban niya sa Alcatraz. Sabi niya, itong si Anilope, sasakalin ko ng jumping rope. Ganda ng rhyme, pero yun na rin yung punchline. Jumping rope sa leeg? Ayos ka lang? Brutal na ba yan? Tangina ang gaan. Sasakalin, tanginang banatan. Jumping rope? Aba tama ka dyan na makita nila kung sino talunan. Talunan! Exercise! Ba't pa ka jump rope? I'ma go berserk. Let this gun blaze and make its footwork. Pag ako nag-footwork, ikay mapapagrabe, idol. Binalasa ka ng mas mabilis pa sa Ali Shuffle. Float like a butterfly. Ali Shuffle. Sting like a bee. Binalasa, mas mabilis pa sa Ali Shuffle. Okay. Pag ako nag-footwork, ikay mapapagrabe, idol. Binalasa ka ng mas mabilis pa sa Ali Shuffle. Float like a butterfly. Sting like a bee. Ako yung Russian guy. Siya si Apollo Creed. Kaya pag ako nag-squash ng beef, wasak pati ribs. Bibigyan kita ng tip. Ano daw? Sting like a bee. Ako yung Russian guy. Siya si Apollo Creed. Kaya pag ako nag-squash ng beef, wasak pati ribs. Bibigyan kita ng tip. Huwag mong antayin na si Tito Shernan sa GC ka ikik. Kusa ka mag-live! Pagkatapos ng defeat, first thing you need, first aid kit! Punit na to. Yung sulat, walang class.
tila suspendido. Sa tulad mong wak, ako yung kusturero. Sa ganyang estilo, mukhang bitch kagago. Yung banat niya, Henry C. Rich masyado. Puro pilit. Rich masyado. Yung linya, walang gustong uminom. Ako parang pila sa SM. Bawat linya may transaksyon. Napunta pa sa market. Sari-sari ang bara, nakabundle malamang. Magmumukha kong kahera sa SM. Bawat punches ko bilang. Yung sakripisyo ko sagad. Tangina. Nang matalo yan, Tanginang yan, bawat punches ko bilang. bawat linya may transaksyon. Napunta pa sa market. Sari-sari ang bara, nakabundle malamang. Magmumukha kong kahera sa SM. Bawat punches ko bilang. Yung sakripisyo Lupit, ko sagad. Nang matalo yan, ibubuhos ko lahat. Hindi to basta battle lang. Hinilera bawat punches. Nandi na mahasel yan. Batibag kang aayusin ako yung baggerman. Round 1 pa lang. There's nothing more to tell. Happy to serve and I just served you well. Tayo mo na ba? Okay. Umpisaan ko sa ganito. Slow start si Jabo. Okay, honest review tayo sa battle na to. Slow start si Jabo at hindi ko sabi ko sa isip ko parang hindi ito yung Jabo na napanood ko sa Motos especially dun sa pedestal. Kung ikukumpara ko yung first half ni Jabo dito sa round 1 against Yo Topak, and if nagtuloy-tuloy yung ganong performance niya hanggang dulo na mabagal, hindi makakuha ng peak ng momentum, sabi ko parang hindi ito yung Jabo na nare-review ko doon sa Pedestal 4, kasi yung Jabo doon sa Pedestal 4 grabe na yung pagiging meticuloso sa mga sa bawat bara. Kumbaga, bawat references, bawat punches, magkaka-connect, magkaka-timbang, 'di ba? Yung impact nun, yung sakit nun, yung bakat nun sa kalaban, talaga nanunuot Pero sa early part ng round 1 ni Jabo dito, sabi ko parang iba. Slow start, 'di ba? Pero 'di ba? Andun yung pero. Pagdating ng second half, puta, ayun na, nagdikit-dikit na naman yung mga punches, yung mga references na gustuhan ko kung paano niya tinahitahi yun, yung mga transitions niya from this topic or from this angle papunta sa pangalawang angulo, 'di ba? Ang ganda nung pagka-construct, ang ganda nung pagkakatahi. Tapos sa second half ni Jabo, doon ko na nakita, doon ko na napanood yung Jabo na nare-review ko sa pedestal. So, para sa akin, slow start lang sa Jabo. Pero pagdating ng second half, puta, andun na yung mga punches. Gustuhan ko yung yung simile, yung kung paano niya pinagtahi-tahi yung ganitong punches, ay ganitong mga setup papunta dun sa punches na yun. 'Di ba? Ang ganda nung kahera, tapos bawat punches ko bilang, ang ganda nun. Henry C, sobrang rich. So, ilan lang yon sa mga na tumatak sa akin at naaalala ko. Okay, anyway, tayo na isang solidong round 1 yun para kay Jabo. Grabe yung second half. Tangina, sobrang dikit, sobrang siksik. Siniksik ni Jabo sa mga references at effective punchlines yung second half niya. Grabe yun. After ng ganitong setup, maglaland yung punchline, setup ulit. Minsan sa setup pa lang, mararamdaman mo na yung suntok. Tapos pagdating sa pinaka punchline, magiging haymaker, 'di ba? Ganon ka meticuloso yung second half ni Jabo, 'di ba? So ayun, tignan natin si Yo Topak. Panoorin natin kung paano niya ibabalik yung ganong kalakas na round. Oh! Tangina mo! I just served you well! Yeah. Tayo mo na ba? Yo! Tangina mo, inchik beho, tululaway, lawlaw short, anak ng puta. Yung itsura mo, pinaghalong, mukha ni Puego, tsaka luxuria. Tignan nyo naman kasi yung itsura. Dambuhalang malaki yung ulo, parang caveman pa.
Siguro pagkasilang mo sa mundo, yung ulo mo pang grade 1 na. Walang kasya sa'yo na helmet. Yung pormahan, tolonggis, bay. Yung damit niya, laging fitted, pero yung ulo, oversize. Hanggang sa'yo, may napansin ako sa lahat ng aking mga nakakalaban. Lahat ng tinatapat sa akin, puro may kapansanan. Oo, may kapansanan kasi pag siya nakikipagsapakan, halata yung kahinaan. Di ako magsasawang suntukin mukha niyan kaya malabong mailagan. Kung mapagod man yung kanan, sana ito sa kabilaan. Kung takot ka maistapa, ito yung hanap mo nakaliwaan. Tangina, gulpe. Gulpe. Mahina lang bumanat yan. Paano itong makakasabay? Sobrang gaan niya sumuntok kaya pinagbuhatan ng kamay. Oh, Okay. gamitan natin ang paa. Tadyak habang nakatalikod, mapapaluhod kang gago ka, ta sunod-sunod na batok pa, kaya tulog pagkatumba. Ito yung opening pa lang, puta, bugbog, sarado na! Oo, sarado na! Kaya paano pa bibenta? Kung lagi lang nakatenga, kahit mag-reference kang calculator, mga sulat, walang kwenta. Yung mga ininvest mong sulat, lugi yan sa akin. Di ka makakasahod kahit tulo. Tapos maghahanap ka pa ng profit, hampasin kaya kita ng tubo. Okay. Hampasin kaya kita ng tubo at seryoso, totoo pala ang lahat ng mga nasagap ko na info. Na pumayat na yung panganay na anak ni Chris Aquino. Oo nga no, Kuya Josh. Ang laki mo na. Mukhang sa ehersisyo ka sobra. Kaso bakit ganyan yung itsura mo? Mukha ka ng hero sa Dota. Sa mga kanta niya, offbeat to. Tapos rapper, hilig mo lagi magpanggap. Di ka makasabay sa palo, yun ang bukod tanging masaklap. Mapa old school man o new school, waka para sa akin sapagkat imbis na aralin mo yung boom bap, sarap battle ka na trap, tang inamuwak. At pansinin Okay. nyo, ang hilig neto mamuna ng mga dating linya ng kalaban. Puro yan, sabi mo kay ganito, sabi mo kay ganyan. Mga wala namang kapararakan. Pero kung yan pati na kaya mong isulat at di mo na kaya pang lawakan, pinatunayan mo lang na predictable ka at wala kang kwentang kalaban. Sayang oh. Sayang nauna si Jabo. Mas magiging effective sana yun eh. Props kay Yotopak. Ang pinaka naging highlight or pinaka naging estilo niya na napansin ko syempre yung technicalities, 'di ba? Hindi siya ganoon ka-agresibo unlike sa performance ni Jabo na sobrang aggressive, 'di ba? Sa aggressiveness, I think Jabo panalo doon. Sa sulat naman, sa performance naman, yung technicalities ni Yotopak ay yung naging edge niya dito. Pero I mean, yun yung nag-ano sa kanya, yun yung nagbuhat sa kanya, yung technical approach niya, yung mga references niya, 'di ba? Kahit paano tumatama eh, 'di ba? May ano lang, may mga times lang na para sa akin pilit yung mga references papunta dun sa punchline. 'Di ba? Pero overall or sa pangkalahatan, maganda naman yung naging performance ni Yotopak. Umabot, I mean, nakahabol pero hindi niya totally nabura yung round 1 ni Jabo. So, ano yung mga napansin ko dito? Siya, yun, unang-una, yung technicalities ni Yotopak. Ganun siya magsulat. So, umiikot yung buong round 1 sa ganung estilo niya, and hindi ko naman sinasabing ineffective yon. Naging maganda pa rin yung approach niya, naging maganda pa rin yung mga technical side niya, technical approach niya, technical sulat niya para kay Jabo. Marami rin siyang mga magagandang linya na para sa akin, solid yun, yung mga ganong reaksyon. Pero ayun nga, gaya nga na sabi ko sa inyo, may mga times na parang pilit yung pagkakagamit ng ganitong angulo, tapos hindi niya totally na outburst yung round 1 ni Jabo. So I think Jabo pa rin itong round 1 sa score na 9-8. Siguro konting or mga 1 to 2 punchlines or 1 to 2 haymakers pa para makuha ni Yotopak yung round 1. Ganun pa. So, ganun yung yung sa tingin ko para makuha niya or totally yung round na to. Kasi sa aggressiveness po siya, lamang na lamang si Jabo dun eh. Sa sulat, mas effective si Jabo. Mararamdaman mo kaagad yung sakit ng punchline. Kay Yotopak kasi since technical yung niya, approach niya, may mga times na
maiisipin mo pa. Medyo matagal yung absorption eh. 'Di ba? Unlike kay Jabo na mabilis. Isa 'yun sa mga factor din eh. 'Di ba? Pero nevertheless, props kay Yotopak, maganda 'yon. Hindi ko sinasabing mahina or ineffective 'yon. Maganda 'yon. Hindi lang talaga naging enough para makuha yung round against that round of Jabo. 9-8 Jabo, round 2. Tangina! Mama ko daw. Sorry. Tsaka yung sinasabi ko kanina na sayang nauna si Jabo. What if nauna si Yotopak? Tapos may linya siya dito na puro ko ganito. Yung laman ng verses mo is sinabi mo kay ganyan, sinabi mo kay ganito, which is may ganong linya si Jabo sa unang ikot eh. 'Di ba? Paano kung narinig muna natin yung ganong round ni Yotopak tapos inispit ni Jabo yung ganong sulat niya. Maliles yung impact eh. 'Di ba? Maliles yung impact nun. Mag-iiba yung mag-iiba yung dating nun. Pero wala eh. Nakapag-set na si Jabo eh ng standard eh. And even may ganong linya si Yotopak sa sa round niya. Hindi siya totally ganun ka-impactful yung less, 'di ba? Magkaiba 'yun eh. Magkaiba kapag nauna si Yotopak tas ganun yung angulo may ganung linya si Jabo. Malaking kabawasan 'yun. 'Di ba? Lalo na may sinabi si Yotopak doon na predictable. So mindset yung mga judges na predict niya talaga si Jabo. 'Di ba? Unlike pag si Jabo na una tapos may ganong linya, possible kasi maisip ng mga judges na siningit lang, 'di ba? Siningit lang or nakahanda 'yon, pre-med 'yon na if ganito yung linya, isasabihin niya to. So maraming mga instances eh. Kaya hindi siya ganoon kabigat, 'di ba? So yun lang naman difference nun. Round 2. Kaya panglawakan, pinatunayan mo lang na predictable ka at wala kang kwentang kalaban. Tay, paano ang pagpaigan natin? Tangina! Mama ko daw si Chris Aquino. Grabe umalis ka ng Pilipinas, papapatay kita! Gago. Tanginan to! Tapos nanakot pa, nasasapakin niya daw ako. Tangina, di na tayo bata, tol. Di na para magtakutan. Yang sinasabi mo, gawin mo na lang! Tangina mo. Sige, gawin mo. Ito na ang pangalawang ikot ng baso. Hindi mo namamalayan. Dumami na ang shots na sinubukan mong iwasan. Pero ito'y rekta sa ulo. Walang takas tatamaan. Baon ko ngayon ay palakol ng sagad ng matagayan. O baka sabihin na naman, bata ako ng RH. Walang bisa ang pang-asar. Paano kung magiging bata ng RH kung kada rounds ko pang heavy bar? Ibahin mo tama ko. Pag tumama tong tama lahat, babasagin ko. May kasamang L ang amat na magkalamat yung standing mo. Sumali ka ng titulo para buhay nyo mabago. Kaso pagtapos mong matalo yung asawa mo, babatuin ka ng baso. What's new? Canned goods? Ay sus! Bad news! Wala ka ng pambili ng ulam, wala ka pang pambili ng lactum. Wak ka na tatay! Dapat di ka ginagalang. Dapat sa'yo sinasapak o kaya binabatukan. Puro alak at pulutan yun ang inaasal. Kaya tong pendeho di mapulutan ng aral. Magkaiba tayo. Huwag mo nang balakin. Sa akin ka pinain, di ka pa ba kinukutuban? Pagkain kang hinain sa bata, kaya ka pinaglalaruan. Pagkain, pinaglalaruan. Kinamay-kamay ba? Ano ipa-punchline ko? Panis ka? Ulul! Di ako ganon ka-corny dude. Pagagalitan ako ni Mommy the way I play with my food. Kaya magkaiba tayo. Pag ikaw bumanat, yung mga tao walang natututunan. Pag ako bumanat, yung kalaban pinupugutan. Pag ikaw luminya, yung bagsak dali-daling nahuhulaan. Pag linya ko ang bumagsak, may napuputulan. Ano, galit ka na? Ang corny ba, Chong? Ganun ka din naman bumara, walang koneksyon. Linya, bumagsak, napuputulan, walang koneksyon. Ulol, lahat ng yun, wala ka nun. Kaya kung sulat lang ang pag-uusapan, alam na sino magaling. At kung papogian lang ang laban, matatalo ka pa rin. Kasi ang dumi mo, gago.
Mukha kang tao na nabuo sa germs. Pag naliligo ka, nalulusaw yung gamit mong Bioderm. O baka sabihin mo kaya ganun kasi nag-iinit ka lang. Ulul, kaya nalusaw yung sabon kasi balat mo ulingan. O baka sabihin nyo, pabulait katawan. Huwag kayong mawindang itong maduming tao na nagkakalat, kiniklean up ko lang. At last, habang si Lax at Charisma na sa ibang isla nagbabanat ng buto, ako muna ang bahalang maghari sa pulo. Ikaw, di ka bagay dito. Lumabas ka ng pinto, bumalik ka ng Alcatraz. Kulang daw yung sikyo. Tang inagat. Okay. So, ayun. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa first part ng round 1 ni Jabo dun sa round 1. 'Di ba? Ang komento ko dun sa first half niya is or was hindi niya totally makuha yung peak or momentum ng round na yon. Pero pagdating kasi ng second half, pumukpok eh. Nagsunod-sunod yung punchlines eh. So naging iba yung story ng round 1 dahil sa second half niya. Round 2 naulit. Para sa akin lang naman sa perspective ko, kung iba yung naging tingin nyo dun sa battle na yon, yes, I respect you guys. Pero sa akin, sa tingin ko, round 1 was way better compared to this round of Jabo. Kasi sa tingin ko, naulit yung first half ni Jabo dun sa round 1 eh. Yun yung naulit at ayun yung na-duplicate niya papunta dito sa round 2. So, ayun, hindi ko naman sinasabing walang tumama doon, 'di ba? May mga tumamang punchlines para kay Yotopak. May mga effective na lines si Jabo para kay Yotopak. Effective at aggressive pa rin naman siya dito. Ang difference lang ay mas dikit-dikit, mas effective, mas impactful, mas malakas yung second half ng round 1 ni Jabo compared dito sa buong round 2. Kasi para sa akin hindi niya totally nakuha yung pick eh. 'Di ba? Ang pinaka nagsasalba na lang kay Jabo dito is yung pagiging agresibo niya na nadadala ng performance niya eh, kada lines niya ini-spit niya. So yun lang naman, 'di ba? Kung paramihan ng mga tumatak na linya, sa tingin ko mas marami talaga yung round 1, second half especially. Na-mention ko yung mga lines na nagustuhan ko at naalala ko. Sa round 2, medyo hinahanap ko, kinakapa ko, pero wala akong maalala talaga dun eh. Pero, yun, habang nag-i-spit siya, habang pinapanood ko siya, alam ko naman may mga iba na okay at tumatama. Hindi lang siya ganun ka-impactful. Gets? So, ito yung chance ni Yotopak para makuha to. Tignan natin. Ganap na ganap! Akala mo kung sino umasta. Ganyan na ganyan si Akata, nung Nico pa lang siya. Buong round mo si Tito Sherman, pinipilit lang mag-react. Yung itsura, di mawari. Sa isip-isip niya, tangina, ba't may PWD nakasali? At alam nyo ba na yung Chekwa, nakamag-anak nitong Bobo, may negosyo na fried chicken sa Binondo. Diba? Yung pakpak daw tsaka hita, panalo. Kaya ang daming umu-order. Yung leg ng manok nila, ang laki. Ang laki ng goiter! Tapos ito, isasalang nyo dito. Bakit? Isasalang nyo to dito, bakit panabong ka ba? 45 days ka naghanda. Dapat sa'yo kinakatay, niluluto. Itong manok nyo, sisiw lang sa akin, sa sulatan ko, pinupugo. Nagmaasim, itong nakikisawsaw. Sukang-suka kami sa iyong mga sinusubo. Patis, sarili niyang buhay ang alat, kaya laging tinotoyo. Ako yung sasakyan na sobrang tuli ng takbo. Ito yung eksena lang sa highway. Gumigit na ako sa rap game. Ikaw habang buhay ka nang mananatili dun sa gilid parang bike lane. Kasi di ba bikers ka? Bikers na madaming utang, yung pera sunog na sunog pa. Butas yung bulsa pag uwi niya galing long ride. Gutom na gutom siya. Kaya paano makakaahon itong bikers? Lubog na lubog ka. Kaya nga pag technical talaga. Pag ng konti, pipicturean niya agad sarili niya, sabay ipopost. Ang lupit ng bagong hustle. Magka-caption ng mahaba, magpapaawa, tas sa dulo, may nakalagay na Gcash number. Ano ka, uoperahan? Nangihingi pa ng pambiling gamot? Utang ina, mahinhin to.
Ang dami nagbigay ng tulong. Tapos Baye Jessic lang pala, bibilhin mo. Pero napanood ko ng live. Yung laban mo kay Righteous One. Puro kabobohan lang yan. Umuwi din agad ako kasi bandang huli pinuri niya. Kala ko wasakan. Sarcastic na banat mga tao, nauto niya naman. Kaya bigla akong bumounce kasi nang bobola ka lang. Kaya ayan, nag-apply ka sa polo kasi hiring, tanggap ka. Dapat lang naayusin mo. Kasi itong bago lang sa kanyang trabaho, malamang gagaguhin nyo. Starting mo palang bugbugan na. Talagang papagurin to dahil kapag yung ginagawa ni Jab hindi nag-work, ikaw tatrabahuhin ko. Yeah. Okay. May konting may konting joke si Topak dito. Crucial, no? It's either Yo Topak or tabla. Yun lang yung naisip ko. Pero let's try to break down this round. Performance, I think tie, 'di ba? Sa sulat, I think tie. Kasi, yun, si Jabo, sabi ko nga sa inyo, hindi niya totally makuha yung performance niya, yung peak ng performance niya. Si Yo Topak naman, may konting may konting switch, may konting lapag ng mga entertainment at jokes At isa yun sa mga nakita kong dahilan or reasons para mas umangat ng konti si Yo Topak. Kahit papaano kasi may pagbugso ng performance mas kumbaga tumaas, 'di ba? Ng konti. Pangatlo, ano yung mga nakita natin? Performance, tinay ko yon kasi yung aggressiveness ni Jabo andun pa rin naman and consistent naman yung performance ni Yo Topak. So tie. Sa round 2 sa writtens, I think nakuha ni Yo Topak yun dahil nga may konting mixture siya ng elements at style doon. Unlike kay Jabo na sa round 2 more on punchlines, technical, references, ganun 'di ba? Pangatlo, sa tingin ko mas effective si Yo Topak dito compare sa mga binitawan ni Jabo sa round 2. Mas direkta, mas mabilis ma-absorb. So ganun ko siya nakita. So konting edge lang. It's either tie or Yo Topak ang ko dito, ang hatol ko, pero sa tingin ko ibibigay ko siya kay Yo Topak sa score na 9-8 din. So 9-8 round 1 in favor of Jabo, 9-8 round 2 in favor of Yo Topak. So meron tayong tie, 17 points all. Round 3 magiging deciding round. Check natin to. At pahinga natin. Okay. Job. Palibasa, jobless ka. Yun ay honest, ha? Gusto niya sana yung anak niya spoil. Kaso yung pera na ubos sa foil. Kaya yung ulam nila, itlog na spoiled. Ito na, ang huling yugto. Pero bago ko simulan, Alcatraz, may sama ako ng loob sa inyo. Aayain nyo ako ng battle kuno, tas di kayo magre-reply nung umuo ako. Tas malaman ko ito kampiyon nyo, gagaguhin ko lang to. Yung sining parang painting ni Richard Gomez, so whack art to. Dito ko nasasabihin at aaminin, Alcatraz, ang pangit ng standard nyo. Kampiyon ka sa Alcatraz, pero paano mo yan dito iyayabang? Kung puro mongoloid na nakatapatan mo nakalaban, sa'yo na nanggaling yung paratang. Para kang batang walang face mask, ang dali mong nakoronahan. Dapat kang feeling ill, depota. Itong pasyente asymptomatic, pagkasik niya di makita. Okay. Isang anggulo pa lang yan, pero ramdam mo na hindi tayo parehas. Galing ka ng Alcatraz, tama lang na linabas nyo to ng rehas. Magbubutas-butas ang Topak na parang nag-drive-by sa Vegas. Nag-drive-by sa Vegas, pero akala niya kaya. Pero na-psych ng sobra, napapikit mata ng ma-sight tong obra. Loaded ang can, parang sight tong bogsa. I will put pair of holes in your screen, try to phobia. Gangster ka? Real name niya, Mark Joshua. Hinayag niya kay Scoopy na illegal daw mga ginagawa niya.
Totoo yun, yung laban nyo. Illegal daw ang mga ginagawa niya. Nagbebenta ka ng Graham Balls. Illegal na pala yun. Hanep, utas ka. Tito Shernan, kapkapan mo yan. Baka may Graham Balls yan sa bulsa. Magde-deliver na lang ng order to, nakadurag pa. Feeling maangas, Graham Balls ang pala, tinutulak niya. Nalaglagan ka ng bayag, Mark, na parang transman. Buti pa yung binibenta niya may balls while Mark don't got some. Pero pagtapos ng laban, malamang magtulak na ng tunay to. Mapanindigan lang yung karakter na isinasabuhay mo. Isasakripisyo niya yung matino niyang business. Mag-inaiiwan niya para sa beaches. Magsasabi siya ng snitches get stitches para sa katiting na street cred. Ganyan pag walang Tangina. paninindigan. Grabe. Madaling ma-impluensyahan. Yung imahe mo dito ko natutuldukan. Hindi ka gangster ha, madali ka lang maudyukan. Kaya bakit ako matatakot sa'yo? Kung yung utak mo laging nasa kamao, gusto laging may patunayan kahit sino babanggain yung pagiging tigasin mo sa lansangan, bakit di mo sa akin tansyahin? Babakalan ka sa bibig ng manahimik tong best pick nyo. Magpapantay ang sungke pag natapat sa pangil ko. Ihihiga ka sa stage, pakakorekta sa ngipin mo, malas magdas bawat padyak na malaglag ka sa bracket mo. Kaya, huwag kang magbida, hindi ka bigatin. Sige, ipilit pa. Resulta ay sawi kahit anong piga. Tang inan Jabo to. Bitin lang. Pero etong round 3 crucial to eh. Kaya I think kailangan mo natin pakinggan yung round 3 ni Yotopak para bigyan ng hatol tong round 3 nila parehas. Pero ayun, nakakabitin yung round 3 ni Jabo. Lalo na yung ender kasi 4 na lines lang. Siguro, mas okay yun, mas ramdam yun kung dinagdagan niya pa ng isa pang 4. Diba? Sayang eh, ando na tayo eh. Diba? Akala ko nga matagal pa eh. Akala ko nga painit pa lang ni Jabo yun eh. Putas, tapos na pala. So, yun. Crucial yung round 3. Tignan natin kung sino yung makakuha ng battle na to para sa akin. Yo! Mahina. Sa mga di nakakaalam, may sinalihan pa tong liga. Rap Bahay Battle League. Kaso nung pinasok ka, halata sa mukha ng host, napilitan yun. Halos palayasin ka sa bahay pagkatapos ng battle, hatuli na nung naisipan mong. Sa Rap Bahay, masyado kang feel at home, hindi ka naman pala welcome dun. Pero, intindihin na lang natin to kasi maaga siyang naulila. Diba, bata ka palang iniwanan ka na ng papa mo. Kahit isang beses, di ka niya tinabihan. Yung mama mo nag-asawa sa ibang bansa, tapos hindi ka na binalikan. Kaya shoutout sa mama neto. Dati, hinihiling niya sa wishing well, umuwi ka na. Nasa huli ang pagsisisi, yan eh, kasalanan nyo. Ngayon sawa nakakahagis ng barya, sa pwestuhan na nagbabato. Kapag palong-paluto, ang lakas mang iskam sa Facebook. Kunwari, seller siya ng mic. Pag may nagsend ng pera, mabilis niyang binablock para may panggamit siya ng white. Kasi isa kang pariwara, ng isa sa buhay, naiiyak ka madalas sa tama ng droga, nagigiyang ka sa lakas, wala ka kasing tinatawag na pa, kaya naliligaw ka ng landas! Walang mapa, naliligaw, gumamit ka kaya ng Google Map. Ayan yung kulang mo, umiwas ka sa bisyo, hanapin yung tamang daan, putulin yung sungay nyo. Sa pagbabago, madaming ways. Dapat may matutunan to. Umalis ka sa pangit na location, bigyan mo ng direction buhay mo. Alam mo, tingnan mo na pabayaan mo na sarili mo. Kapag bumabattle to, pawis na pawis. Pag uwi, laging luhaan. Basang-basa yung kilikili, kaya yung mga tao gusto siya lagi lubayan. Naamoy ko kasi amoy baktol agad nung sakin dumaan. Patunay lang na malakas putok nitong taga Bukawi, Bulacan. Kaya yung mga kaaway niya nung high school siya, hindi nakakasugod. Kapag nagtataas ka ng kamay, lahat sila nakakatulog. Kahit anong deodorant, hindi tumatalab, sobrang malas na kupo. Kaya yung iniipit niya sa kilikili niya, yung tawas na buo. Baka masamang elemento na yan. Tayo na Tato. Tato, di niya kaya yun. Kahit sa comedy, sablay ka. Tas maangas pa to. Sobrang baho mo mag-joke, kahit sinong albularyo, walang tatawa sa'yo. Tatawa sa'yo. At dati mahilig to sa soft drinks. Kaya nagka-UTI. Di ka pwede sa sobra. Ngayon tubig na lang iniinom para healthy na po siya. Bawal ka sa Mountain Dew at Sprite, di ka pwede sa soda. Kaso dito, pinahama ka ni Tito, ikay na Pepsi Paloma. Kay na Pepsi Paloma. At may kanta pa to.
Title, Source. Source! Yung tema, pinagmula ng kalungkutan. So, hindi ka masaya. Ayun palagi niya sound trip. Ganun siya katanga. Kapag naririnig niya yun, bilis niya magdrama. Tapos sa isang event, kinanta mo yung source. Aba, snitch ka talaga. Ha? Snitch ka talaga. Tapos, putang ina mo. Nakalimutan ko yung sasabihin ko, pero puking ina mo, ayoko na, time na. Ay, gagi pinutol. Wala Yun nang lang. pakinig dito sa Branded Munoz QC. Tong inong ngayon. Wala. Andun na tayo eh. Andun na tayo, men. Sa tingin ko, ito personally. Personal preference, guys. Payotopak na ako eh. Payotopak na ako, guys. Real shit. Siguro, ano na lang. Siguro kung hindi niya sinabi. Kung hindi sinabi ni Yotopak na nakalimutan niya sasabihin niya. Kung tinime niya kaagad. Sabihin natin hindi niya sinabi na nakalimutan niya sasabihin niya na may sasabihin pa siya at tinime na niya kaagad. Siguro may isip natin na na yun na yung round 3. Kumpleto yun. Kaso sinabi niya na nakalimutan niya sasabihin niya, pinutol niya. Men, tournament to. Malaking epekto 'yun. 'Di ba? Sa mga hindi nakakaalam, guys, kapag tournament, men, sobrang stricto niyan. Kailangan buo mo 'yan ma-perform, or kung hindi mo man buo ma-perform, huwag ka magpapahalata na nag-choke ka, na may nakalimutan ka, putol yung round mo. Wag. 'Diba? Kasi syempre magiging less 'yun eh. Magiging less 'yung sa score mo eh. 'Di ba? Tulad nito, andun na ako. Sabi ko tangina kay Yotopak yung yung rounds 2 and 3 para sa akin. Andun na 'yung mindset ko habang pinapanood ko siya. Kaso sinabi niya na nakalimutan niya, tinime niya, pinutol niya. So wala. Binigyan niya tayo ng butas eh para mahulog doon lahat ng score eh. 'Diba? So sa tingin ko, yun yung nagpatalo kay Yotopak. So 1 and 3, bibigay ko yun kay Jabo. Sayang kasi nandun eh, men. Nandun na, real shit, nandun na. So, yun. Yun lang talaga yung nagpatalo kay Yotopak para sa akin. Kasi ang ganda nung nakita ko yung mixture niya ng elements eh. Andun yung pagsingit niya ng mga comedy at naging effective yun eh. 'Di ba? Isa yun sa mga nakita ko na kung bakit nakahabol si Yotopak sa na to. Kumbaga comeback. Rounds 2 and 3 ibibigay ko yun sa kanya. Sana. Kaso pinutol niya, nagpahalata siya. Tournament, first round eliminations, guys. Dito pa lang stricto na dapat eh. Kaya ayun. Sa tingin ko 1 and 3 bibigay ko yun kay Jabo. Pero supposedly 2 and 3 Yotopak yun. Tapos ang final score is 8-7 in favor of Jabo. So final score was 9, 8, and 8, 25. So that's 25 points for Jabo. Kay Yotopak naman meron siyang 8, meron siyang 9 at 7. So that's 24, I think. Tama. 25 to 24 in favor of Jabo, 1 and 3. Judges. Iwasakan 2,000 pesos. Titulo 20. Galingan nyo, nasa pinakamalaking liga na kayo. At syempre kay Charisma, congrats sa inyo. Galingan nyo, nasa pinakamalaking liga na kayo. At ayun, tuloy-tuloy lang. At ayun, Fubu, Branded, thank you. Nalaban na to ay Titulo 2023. Ang boto ng Horado, 2-1. Diba? 2-1. Sobrang dikit eh. Sa tingin ko, yun talaga yung nagpatalo kay Yotopak, yung pagputol niya. So, 2-1 in favor of Jabo to eh. Para sa second round, maging nga ay para kay Jabo. 'Di ba? So, pakinggan natin yung yung judges. Kasi may isang judge na bumoto kay Yotopak. Sa tingin ko parehas kami ng nakita doon. Pero pakinggan natin parehas. Una na ako, ako yung bumoto kay Yotopak. Bali, round 1 kasi binigay ko kay Jabo, round 2 binigay ko kay Topak, tama. round 3 kahit parang nabitin siya, Nabitin. tinabla ko.
So, Pwede hindi ko naman. alam kung anong gagawin ko ngayon. Ang ginawa ko na lang, mas para sa akin, mas malaki yung nilamang niya sa round 2 kaysa sa nilamang niya sa round 1. Kaya binoto ko si Yoto Pak. Agree ako dun sa 1 and 3 niya kasi yun din yung naging boto natin. Agree din ako sa round 3 na boto ni sino ba to? Alimutan ko kung anong pangalan nito pero na-review ko to. 'Di ba? Agree din ako na pwedeng tabla yun. Kasi ako, nag-iisip talaga ako kung itatabla ko ba siya o hindi. Pero yun nga, dahil nga dun sa performance ni Yoto Pak na pinutol niya, dun nagkaroon ng edge si Jabo na ibigay ko yun sa kanya. Okay? Canespero, Tacoma Motors Battle League. Bali yung round 1 binigay ko kay Jabo. Round 2 binigay ko kay Topak. Parehas Yung kami. round 3 mahirap siyang pagdesisyonan kasi Oo. yun nga naputol yung naputol yung round 3 ni Topak. Pero para kasi sa akin sa tournament, napakalaking halaga yung kung paano mo tatapusin yung round mo. So yun, pwede kong ibigay na sana kay Topak yung round 3 na Tang ina parehas kami ni Spero, 'di ba? Parehas kami ni Spero na dapat sa kanya na. 'Di ba? kaso nga lang yun, hindi niya nasarado ng maayos. Eh, nagmamatter siya sa tournament. Yes, kung yes. paano tatapusin. Tong inong yun, ang ganda naman nung ang ganda ng komento ko dito. Parehas na parehas kami ni Espero. So, shoutout kay Espero. Yung rounds mo. So, binigay ko kay Jabo. Pero hindi rin naman ganun kahina yung round 3 ni Jabo. Si Ray nga pala, motivated. G-Songs. Binoto ko si Jabo. Round 1, Jabo. Round 2, Team Motivated. So, kagrupo niya si ano? Si Mot? motivated. G-Songs. Binoto ko si Tama ba? Round 1, Jabo. Round 2, Yotopak. Round 3, doon na lang ako bumase. Siyempre, tama kasi Espero. Dapat, ano ka pa rin. Panindigan mo yung round mo. Bali, tinapos niya parang sumuko siya doon. Kaya para sa akin, Jabo. Pero hindi ganun katalo si Yotopak. Tol-prap sa'yo. Lakas nun. Yun, so, agree ako sa tatlong judges na naging judge nung live na to. Agree ako doon sa isa na bumoto kay Yotopak, may punto siya doon. Agree, tama ako doon. And syempre, agree ako sa dalawang to, si Rhyme at Espero. Halos pares talaga kami ng nakita dito sa battle na to. Yun lang. So, unang dikit na battle para sa titulo 2023 first round. Pahinga lang ako guys, tapos umpisa na natin yung Cardo tsaka Critical. Okay, para matapos na natin yung bracket A, tapos proceed tayo ng bracket B. Okay, pahinga lang ako ng konti, edit ko lang to, tapos upload, tapos game tayo ulit. Okay, kita-kits tayo doon mga umaga. Peace out.